Pag-usapan natin ang pension booster ng SSS maging ang pension calculator kung saan pwede na rin i-consider kung ano ba yung magiging epekto ng pension booster sa magiging pension natin sa SSS. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Itong pension booster ay dinesign para sa retirement natin. Kumbaga, bukod sa makukuha nating benepisyo mula sa SSS, may makukuha din tayo mula sa naipon natin dito sa pension booster. At ito ay pwedeng ihulog sa SSS voluntarily. Ibig sabihin, hindi ito required at ang minimum ay nasa 500 pesos. Ang design nito ay monthly payment. Pero meron din tong feature na flexible payment terms. Ibig sabihin, depende ito sa kakayahan mo or sa capacity to save. At ang iba pang kahalagahan nito ay, ang target nito ay mataas na return of investment. In 2023, kumita ito ng 6.97% kung saan ang target ay nasa 7.2%. At speaking of investment, yung kita nito ay tax-free, walang ibabawas na buwis mula dito, so makukuha mo yung pera mo plus yung investment ng walang tax na binabayad sa gobyerno. At itong pension booster ay pwede na natin gamitin sa pension calculator kung saan babibigyan tayo ng estimate na pwede nating makuha pag nag-retire na tayo. Sa website ng SSS, that's sss.gov.ph, merong pension calculator. Ang i-consider dito na retirement mo o yung makukuha mo pagtanda mo or pag nag-retire ka na ay yung regular SSS contribution plus yung dineduct or yung ni-require sa yung mandatory provident fund plus yung voluntary contribution mo dito sa pension booster. Click natin itong proceed. Ang unang tanong yung current age mo. So halimbawa, lagay natin dito is 31. Magkano yung monthly salary income mo? Yung kasalukuyan. So let's say lagay natin dito is 30,000 pesos. Click natin yung calculate. Oops. Meron pa pala ditong choose one. Ibig sabihin, try muna natin yung isa, tapos later on na lang yung pangalawa. Let's see kung ano yung mas bagay sa'yo. Yung unang option, magkano ba yung gusto mong makuha o yung target mong monthly pension? So let's say, ang gusto ko is monthly. Pag tumanda ako, dapat makakuha ako ng 30,000 pesos mula sa SSS. So, magkano kaya yung dapat na ihulog sa SSS? Click ko tong calculate. Para makuha yung pensyon sa ganitong taon na may amount na 30,000 pesos, hindi kakayanin yan ng regular na SSS contribution at ng MPF. Ito yung kinakalta sa sahod natin o yung hinuhulog natin sa SSS. Depende na rin sa contribution natin or sa range of compensation at magkano yung katapat niyang required contribution. So ito ay nasa around 20,000 pesos or 20,000 plus. Pero kung may pension booster ka na hinuhulog monthly, let's say 1,500 yung hinuhulog mo monthly, consistently hanggang sa mag-retire ka, ang pwede mong makuha ay 30,000 pesos monthly nga. And speaking of yung hulog monthly, starting today, kung ito ihuhulog mo consistently, pwedeng ma-achieve itong 30,000 pesos. And take note, pwede. Ibig sabihin ito ay estimate lamang or for illustration purposes. Pwede pa kasing magbago ito, depende na rin sa earnings ng mismong investment, also kung gaano ka-consistent maghulog dito sa SSS. May mga pagkakataon kasi na possible, may buwan na hindi tayo makapaghulog kung walang work or nagpahinga muna, or pwede rin naman na tumaas or bumaba yung sahod natin. At para naman sa mga OFW or voluntary members, depende na rin sa hinuhulog natin sa SSS. Dito sa bandang baba, andito yung mga dapat nating malaman sa amount na binigay sa atin. Yung sa pension booster, naka-fix lamang ito ng 15 years. Ito siya. After ng 15 years, balik na sa regular pension which is nakabase na doon sa regular SSS contribution at sa MPF. At bukod nga sa amount na yan, hindi mawawala yung allowance na 1,000 per month plus 13th month bonus or 13th month pension mula sa SSS. At tinawin lang din natin na yung sa pension, yes, 15 years siya mag-last, pero yung pinaka-pension natin mula sa regular contribution natin ay for life siya. Kung mabuhay tayo ng more than 80 years, 90 years, or 100 years, makakakuha tayo ng pensyon mula sa SSS account natin. So, pwede nyo nang gamitin itong pension calculator, tinatawag din nila itong SSS planner, para pwede nga naman nating ma-assess kung magkano yung gusto nating target or magkano yung makukuha natin based na rin sa pwede nating ihulog dito sa pension booster. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check it nung nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.